Albay na kumitil sa maraming buhay, dulot ng bagyong Reming. Samo-saring kwento ng mga kababalaghan na raw ang nagaganap sa lugar. One of the most foolproof na equipment is yung kinetic bell. Ang paggamit ito, isa-set up namin ito dun sa isang lugar na kung saan may suspicion na meron talagang paranormal or nagmumulto. Ngayon, hihintayin namin na tumigil yung pag-swing ng pendulum. Ngayon, if you notice yung pagkakadesign nito, walang hangin na pwedeng tumulak dito. Kaya pag gumalaw siya, positibo na merong multo. Kasamang isang paranormal expert, binalikan ng emergency ang mga lugar na sinasabing pinamumugaran ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Kabilugan ng buwan ng punta ng grupo ang ghost town sa Barangay Busay. Dito raw, gabi-gabing maririnig ang mga daing at panaghoy ng mga kaluluwa ng mga biktimang napaon sa ilalim ng lupa. Kasamang ilang survivors, itinuro nilang eksaktong lugar kung saan maraming tao ang natagpuan. Dito, nakita namin ang ilang gamit ng mga biktima gaya ng sapatos at sinturon. Agad ipinuwesto ng paranormal expert ang kinetic wires at kinetic bell. Could you switch up the lights for a Matapos ang saglit na katahimikan, muli naming binuksan ang dala naming ilaw. Kinilabutan ng lahat ng bahagyang gumalaw ang kinetic bell. Senyalis daw ito ng pagkakaroon ng presensya sa lugar na ito. Ang mensahe na nakukuha ko dito is pagmamahal dun sa mga naiwan. Although talagang malungkot yung nangyari, gusto nilang ipasabi na kumbaga huwag nang masyadong malungkot or magdusa yung mga naiwan sapagkat magkasama pa rin sila. Kumbaga they're always watching over. Sunod na tinungo ng grupo ang bahay na guho kung saan nagpapakita raw ang kaluluwa na may-ari ng bahay. Sa pagkakataong ito, hiniling ng paranormal expert na mauna siya sa lugar. Kaya saglit niya kaming pinaghintay. Batay sa kanyang pagsisiyasat, negatibo sa espiritu ang lugar na ito. Kumbaga 90% possibility is yung shadow created nung mga pillars at mga poste from yung angle na yun dun sa bahay kung saan siya nakatayo. Yung 10% lang is hindi ako magugulat kung yun nga, dadalaw siya paminsan-minsan pero hindi siya nagbubuto. Sa itaas ng bahagi ng guho, nakita namin ang mga sulat na ito sa pader. Tanda ng masaklap na sinapid ng mga naninirahan dito. Kung magpapakita man siya sa mga nag-inuman, I think it's more of warning, hindi dahil humihingi siya ng respeto. It's more of sinasabihin niya sila na huwag kayo dito dahil baka mamatay pa kayo dito sa bahay nito dahil masyadong delikado yung constructions dun sa second floor. Sa barangay Malugbago naman, una naming pinuntahan ang abandonadong bahay. Matapos ilagay ang kinetic bell sa entrada ng bahay, pinasok na ng paranormal expert ang bahay sa kasinuri ang istruktura nito. At inikot ang kinatitirikang lupa. Kung paranormal ang pag-uusapan, there's nothing beyond the normal dito. Ang interesting lang is malakas yung echoes dito sa well, not yung echoes, no, pero na-amplify yung sound. Kaya kumbaga yung konting hatak lang or konting ingay sa labas dito sa loob na ma-magnify siya. So yung kadena na narinig niya, actually pwedeng maliit lang yun na chain na pervades dun sa structure ng bahay. Sa pag-imbisiga naman ng grupo sa Barangay Padang, lumalabas na negatibo rin ito sa presensya ng mga kaluluwa. Ang eyes kasi natin, di ba yung retina, yung lens and everything, nag-adjust kasi yan depending on the different amounts of light. Pag nag-shift yan to persons who are not that well trained, ang makikita nila visually is parang merong gumagalaw or kumikilot. Ang mga taga rito, malaki ang takot sa mga multong nagpaparamdam. Pero tila may iba silang higit na pangangambahan. Ayon kasi sa PHIVOLCS, hindi imposibleng maulit ang mud flow sa lugar. Ang slope ng Mayon, hindi gaano
matigas yung yung deposit, madaling ma-erode. So ang dito, kung may malakas na bagyo at magkaroon ng mga small landslide, pwedeng magkaroon pa ng partial damming na mag-i-initiate ulit ng ganung klase. Gayman maaaring hindi na ito singtindi ng naunang mud flow dahil mababa na ang lugar na kinalalagyan ng deposito ng lahar. Maliban na lamang daw kung magbugang muli ng lahar ang bulkan. Yung deposit kasi bumaba na eh. So widespread na yung yung deposit. Ibig sabihin, hindi gaya ng dati na confined sa channel yung binaba. Ngayon, malaki na yung area na kung saan nandun yung mga deposit. Tapos yung angle niya, yung slope, mababa na rin. Gayman ang lokal na pamahalaan, mas pinaigting ang paghahanda para sa mga darating pang kalamidad. Nagkaroon tayo ng mga early warning system procedures na ang warning, lalo na sa rainfall, hindi na manggagaling sa Pag-asa. Barangay na mismo. Nagkaroon din ng proyekto para sa paglalagay ng mga rain gauge sa bawat munisipyo at barangay na siyang magiging basehan para sa evacuation ng mga residente. May training sila on how to observe rainfall, collect data, interpret data, at saka yun ang pagbabasihan para ma-convert yun sa warning criteria on flood, landslide, and lahar. Ang nakapangingilabot na kwento dito sa Bicol ay hindi lamang tungkol sa mga kaluluwang ligaw o mga yumaong nagpaparamdam. Ito ay tungkol sa mga panganib na minsang dumalaw na dito, ang tumabon sa buong lugar at kumitil ng maraming buhay. Kaya't imbis na katakutan, kailangan ng masusing paghahanda para hindi na muling maranasan ang multo ng trahedya.